Ayon mismo sa PNP, tumaas ang bilang ng mga suspect na napapatay sa mga police operation kontra droga matapos manalo sa eleksyon ni President-elect Rodrigo Duterte. Umabot na sa 29 ang mga napatay sa loob lang ng isang buwan. Bumuo naman ang task force ang CHR o Commission on Human Rights para imbestigahan ito. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, hindi pa man nakakaupo si President-elect Rodrigo Duterte ay nakikita na natin na tumataas na ang aktibidad at nasisimula na tila itong mas pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs na siya namang naging isa sa mga pangunahing pangako ni Duterte noong panahon ng kampanya. Pero kasabay nung pagtaas ng aktibidad laban sa illegal drugs, nakikita din natin na tumaas din ang bilang nitong mga suspects na napapatay sa mga anti-illegal drugs operations ng PNP na siya namang nakatawag na ng pansin ng Commission on Human Rights at nagbuo na ito ng task force para malaman kung ito ba'y nataon lamang o di kaya sinasadya. Naging pahirapan ang paghuli sa lalaking ito na target sa operasyon kontra droga sa barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal. Kahit bistado na ang sospek na si alias Bombay, todo tanggi pa rin siyang may kinalaman siya sa kalakaran ng iligal na droga. Sinubukan pa niyang lunukin ang plastik na naglalaman ng marijuana na ebidensya laban sa kanya. Buti na lang at nahawakan ni Kapitan ang sinulid na nakadikit dito. Agad ding hinawakan ng isa pang opisyal ang lalamunan ng sospek. Pinigyan ko na yung lalamunan niya. Ginanong ko na po. Bukod kay alias Bombay, may dalawa pa siyang kasama na nakatakas. Kilo-kilo naman umanong marijuana at iba pang drug paraphernalia ang nakuha sa lalaking ito sa Mandaluyong City. Hindi naman itinanggi ni Robert Santos ang mga paratang. Inuubos na lang daw niya ang kanyang mga ibinebentang marijuana bago maupo si President-elect Duterte. Wala nang bumibili dahil natakot na nga kay Duterte. Wala nang bayan, wala nang talagang humina lahat. Wala na. Nahuli rin ang isa raw sa mga parokyano niya. Sa Maynila, umabot sa 14 ang naaresto sa isang paupahang apartment matapos magsagawa ng anti-drug operation kagabi. 20 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga sospek. May na-recover ding bolo, asero at samut-saring drug paraphernalia. Kasama naman sa mga nahuli ang target ng operasyon na si alias Nelly. Kanino mo kinukuha yung droga? Makatok lang po ako doon sa yung bahay. Tapos? Naabot ko lang po yung pera ko. Tapos? Bigyan na po ako. Ang ibang nahuli, todo tanggi sa mga paratang. Wala naman ako lagi sa bahay, sir, kasi naglilinis po ako eh. Kaya nasa labas lagi ako. Kaya wala akong alam kung ano nangyari sa loob ng bahay namin. Gabi na lang ako umuwi. Bilang ng oras ninyo, pag hindi kayo tumigil at habang may pagkakataon, may chance pa para magbago. Nauwi naman sa engkwentro ang operasyon sa San Jose, Nueva Ecija. Patay ang 3 umano'y pusher sa lugar. Hinala ng pulisya, hindi ordinaryong pusher ang mga target matapos makuha sa kanilang sasakyan ang aabot sa ₱250,000 halaga ng hinihinalang shabu. Nagbagsak na ito sa Bulacan, sa Pangasinan, Nueva Ecija at paakyat pa ng Isabela. Sa datos ng PNP, tumaas ang bilang ng mga napapatay na sospek sa anti-illegal drugs operation. Mula noong Enero hanggang Mayo, 39 o halos 10 kada buwan ang napatay na sospek sa operasyon. Pero matapos umanong manalo si President-elect Rodrigo Duterte, umabot na sa 29 ang napatay na sospek sa illegal drugs sa loob lamang ng isang buwan. Tumaas yan ng halos 200%. Tumaas din ng 8% ang bilang ng mga narestong sospek sa illegal drugs kada buwan. Hindi naman masabi ng PNP kung may kinalaman ang pagtaas ng bilang sa mga pahayag ni Duterte at incoming PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na magiging marahas ang kampanya laban sa droga sa kanilang pag-upo sa pwesto sa Hulyo. From January to yung coverage niya May 9, 4 months in average mo as versus yung during that time na after the election at nagkaroon ng pronouncement. Ang may papakita natin doon is there is a increase after as compared to the averaging per month. The reason why the suspects were killed is because there is a shootout between the law enforcers and the suspects. Pero nababahala ang Commission on Human Rights sa pagdami ng mga napapatay na mga drug suspect. Kaya bumuo ang CHR ng Task Force on Extrajudicial Killings para mag-imbestiga. Kung mga napapatay ay sangayon lang sa sabihin natin lawful police operation at lumaban,
ibang usapin yon kung ang nangyayari ay in the nature of summary execution. Dagdag pa ni Gascon, ang mga nagpapatupad ng batas ay di dapat lumabag dito at sa karapatang pantao. Ma'am Jess, kapag pinag-uusapan natin ng mga police operations, may tinatawag palagi na presumption of regularity. Ibig sabihin, umaasa tayo at ina-assume natin na yung ginagawang kilos ng mga police ay batay sa procedure, sa protocol, at syempre batay na rin at hindi nilalabag ang saligang batas. Pero yung almost 200% increase in the number of deaths dito sa mga suspects, sa mga anti-illegal drug operation, hindi ito pwedeng baliwalain kasi parang napaka-dramatic na increase ito, halos triple kung ating susumahin talaga. Kung ikukumpara mo naman doon sa increase in activity dito sa arrests ng mga suspects na sangkot din sa illegal drugs. So it's only 8% increase na nakikita natin. So bagamat marami ang magsasabi na maganda nga ang idinudulot nito dahil na wawala, namamatay at nahuhuli itong mga tao na sangkot nga sa illegal drugs. Pero syempre, dahil tayo isang demokrasya, dapat may sinusunod na mga pamantayan, sinusunod ang saligang batas, na ang saligang batas rin naman ang nangangalaga sa ating demokrasya. At syempre kasama rin dyan sa pagtataguyod ng demokrasya, sinusunod din natin yung mga pamantayan para sa karapatang pantao. Ma'am Jess. Chino, ang daming pwede kasing gawing theory dito, kung bakit ito ang nangyayari. Hindi na maididena yung facts Yes, Trumiple, dati 10 lang kada buwan ang napapatay na suspect sa drug case. Ngayon, drug cases, ngayon 30 na halos sa isang buwan lang. Diba? Either nagpakitang gilas ang mga pulis kay Duterte o natatakot sila dahil sabi ni Duterte at ni Bato mismo, yung mga yung mga suspect dyan na mga police enforcer mismo, umalis na kayo at mag-closing down sale na yung mga nagtitinda ng droga, di ba? Either natakot sila doon or ang nakakabahala kasi dyan, baka naman pinapatay itong mga drug suspects na ito o yung mga drug pushers lalo na para hindi na ikanta yung mga kasabwat daw nila sa PNP mismo. Hindi kaya raw ganon. Yes. Ma'am Jess, madami tayong naririnig ng mga kwento-kwento na ito na nga ang nangyayari, nagkakaburahan, ika nga ng mga assets ng ating mga tiwaling pulis para hindi na kumanta itong mga sangkot sa illegal drugs para pagdating ng panahon na nandyan na talaga si incoming President Rodrigo Duterte, ay baka kumanta ito at maituro pa sila. Although these are theories and wala pang evidence na magsusupport nito. Pero yung nakikita nating, sigurado tayo, na yung nakikita nating number of deaths, yung pagtaas nito, ay nakakabahala. Mismo ng CHR na nagsabi, kailangan alamin. Kasi kung sabihin na natin, nataon lang ito, dramatic naman ng increase. Kung number 2, kung hindi naman ito talaga nataon lang, ang ibig sabihin nito, ang presumption din dito, yung police, tinotolerate itong pagpatay sa mga suspect. At syempre, yung mga superiors din nila ay tinotolerate ito dahil wala pa tayong naririnig na mga police na nakasuhan nga ng administratibo o whatever dahil dito sa mga drug-related deaths o yung pagtaas ng sinasabing drug-related deaths sa loob lamang ng buwan na ito. Yung PNP rin ang nag-release ng data, dapat ibalik din sa kanila yung tanong, di ba? Ibig sabihin ba niyan, ngayon nyo lang ginagawa yung dapat nyong ginagawa ng matagal na? Bakit ngayon lang tumataas yung figures ng arrests, confiscations, yung mga shootouts na alleged shootouts, kaya nababaril yung mga alleged drug pushers. Parang kinailangan bang manalo pa ng isang katulad ni incoming President Duterte para mangyari lahat ng ito? Ibig sabihin, hindi nila ito ginawa, hindi nila ginawa yung trabaho nila noon? Diba yun ang malaking tanong ngayon Tama ka dyan, Ma'am Jess. Pero natanong natin itong spokesman ng PNP na si Chief Superintendent Wilben Mayor kung sir, yung pagtaas ba, is this indicative na na-inspire at natatakot itong ating mga pulis dahil sa mga pangakong at binitawang salita ni incoming President Rodrigo Duterte at maging ni PNP Chief, yung incoming PNP Chief
Ronald De La Rosa. No? Ang sinasabi lang ay pwede ito, hindi mabubura ang possibility na medyo nataon lang na nag-spike ang bilang ng deaths. Kasi kung titingnan natin, dapat masustain daw ito, no? O consistent dapat itong bilang na ito dahil wala namang kakaibang nangyari, no? Bukod sa eleksyon at bukod sa may bagong uupong presidente na talagang tough yung stance, no? Matibay talaga ang kanyang paninindigan laban sa mga illegal drugs. No? So pag nakita natin yung increase na yan, magtataka ka talaga. No? Hindi mo maiwasang magtaka. Bakit ngayon lang? At dapat yung figures kung sinasabing ginagampanan na nga ng kapulisan o ng PDEA ang kanilang tungkulin, hindi dapat lalayo yung figures. No? Pero yung pag-spike, yan talaga yung isang indikasyon na something out of the ordinary, na bagamat hindi natin na-appreciate at hindi natin nakikita kung ano talaga ang tunay na dahilan, meron definitely nangyayari dyan sa kampanya laban sa illegal drugs. Ma'am Jess. Let the facts speak for themselves. Maraming salamat sa iyo. Let's leave it at that. Chino Gaston.